Sinagot din ni Pulong tong akbayan. Sabi niya, speedy trial does not mean speedy surrender to predetermined narrative. Hindi porkit hindi siya nakaupo sa hearing roon, ay maari nang sabing umiiwas siya sa accountability. Hindi po umiiwas si BP Sara. Taliwas po, yan po ay panloloko. Hindi na po yan fake news, hindi panloloko na po yan sa inyong katinuan. Ang abogado po ang nagre-represent kay BP Sara. So sa madaling salita, nandun si BP Sara, hindi po siya umiiwas, hinaharap niya po through her lawyers. Yan po ang katotohanan. Hinaharap po ni BP Sara through her lawyers ang lahat po ng bintang sa kanya. Okay? Kaya mali po yan. Ang problema si Kapunan pa nagpapakalat niyan eh. Okay, sabi ni Pulong Duterte, tigilan mo na, Attorney Kapunan ang kachichismis, kamamarites kay BP Sara. Bakit po marites? Eto po ang sinabi niya. Exciting ang story sa next article natin sa impeachment. Sabi po mismo ni Kapunan, eto pala. Ang dami po nilang hiningi, di ba? Ang buong akala po natin, eto real talk po. Ang buong akala po natin, sa mga hiningi po nilang tax record, pumayag na po. Bubuksan yung tax record. Nanghingi po sila ng AMLAC. Nanghingi po sila ng bank record. Lahat po ng record sa COA, record na hiningi na po nila. Akala po natin yung next article nila na unexplained wealth, ipapakita po yung yaman ni BP Sara na nasabi nila bilyon-bilyon daw, ipapakita nila na bilyon, ipapakita nila na ito lang kinita ni BP Sara, ito lang kinita ng kanilang business, paano nagkaroon ng bilyon, di ba? Ganyan yung datingan eh. Ngayon po, nagka-ideya na ako kung ano ipapakita nila. Isang marites na naman. Bakit po? Galing mismo to kay Lorna Kapunan. 'Di ba? Nanghingi sila ng mga bank record, nanghingi sila ng tax record, nanghingi sila ng business records. Lahat tiningi nila. Buong akala ko, ganun po. Ulitin ko yung akala ko. Ang buong akala ko, eto yung salin. Ikukumpara nila. Eto yung kita ni Vice President bilang Vice President. Ito yung kinita ng kanyang mga business. Tapos ito yung bank account niya, bilyon-bilyon. So hindi tali. May unexplained wealth. Di po ba? Kaya ka nga nagre-request ng mga datos eh. Pati tax record. Naku, laki ng binayaran nilang tax. Ibig sabihin, eto lang binayaran nilang tax. Ibig sabihin, konti lang kinita nila. Bakit naging bilyon ng pera? Di ba? Logical yun pagka ganun. Unexplained wealth yan. Pero sa ano po ang sinabi ni Kapunan ngayon? Sabi ni Kapunan, ginamit niya yung personal funds sa biyahe niya. Di ba sabi ni BP Sara, hindi ako gumagamit ng public funds, personal to. Madam Vice President, saan ka kumukuha ng pera na personal fund mo na ipinambabiyahe mo sa iba't ibang bansa? Yan ang baka yan ang unexplained wealth mo. Anak ng tinapay. Wala na tayong pinag-uusapan ng mga record sa bangko, record sa AMLAC, record sa tax, record sa kung saan-saan. Yung biyahe nilang ni BP Sara daw ang unexplained wealth. Dahil biyahe siya ng biyahe, mahal ang pagbiyahe niya, pero ang dami niyang pinupuntahan, ibig sabihin, meron siyang unexplained wealth. Matagal nyo nang sinasabi yan, unexplained wealth eh. Kailan lang po ba bumiyahe si BP Sara? Kailan po? Noong nakulong si Tatay Digong. Kailan po nakulong si Tatay Digong?
2025. Noon nyo pa binibintangan si BP Sara na BP Sara Lustay. 2022 pa lang eh. Ang tanong, matagal nyo na siyang pinagbibintangan. Nagbiyahe po si BP Sara. Noon lamang pong nakulong si Tatay Digong dahil dadalaw siya sa mahal nilang ama. Unexplained wealth, yun pala yung kahulugan nyo ng unexplained wealth. Yung paggastos ni BP Sara sa biyahe. Eh sinasabihan nyo na siya na magnanakaw bago pa siya bumiyahe. Kitang-kita po namin na hanggang ngayon kayo po ay nagpe-fishing expedition pa rin. Wala po kayo nakita sa mga record? Wala po kayo mapatunayan sa mga record ni BP Sara? Yung biyahe na lang, saan kumukuha ng pera si BP Sara sa biyahe? Kawawa ka naman, Lorna Kapunan. Kaya ka pala nasabihan na tigilan mo ng pagiging marites. Di po ba marites lang yan? Asan ang ebidensya? Isasalang nyo po ba yung pagbiyahe ni BP Sara? At sasabihin nyo na magastos ang pagbabiyahe, therefore, may unexplained wealth siya. Yan po sinabi ngayon ni Kapunan. August 19. Ginagamit yung personal funds. Aba, paano yung biyahe niya? Saan kumukuha ng pera? Madam Vice President, baka iyan na yung unexplained wealth mo. Ibang klase talaga kayo. Ang tagal nyong inalagaan yung 11 days. Ang tagal nyong inalagaan yung Mary Grace Piatos. Kada isasalang po nyo sa impeachment trial, walang illegal. Paano po magkakaroon ng illegal sa biyahe ni BP Sara? Yan ang unexplained wealth. Sinasayang po ninyo yung 25 million per day ng pamahalaan. Diyan po sa kamamarites nyo. Marites lang po pala ang batayan nito. Exciting part daw yung next. Ang next po nila ay unexplained wealth. Grabe. May nalalaman pa kayong money laundering, may nalalaman po kayong billion-billion. Tapos, biyahe pala ni BP Sara, ang sisitahin nyo. Saan kumukuha ng pambiyahe? Grabe po kayo.